Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. DA pinalawak ang 20 pesos na rice program sa Oriental Mindoro. Dinala na ng Department of Agriculture sa Oriental Mindoro ang 20 pesos na benteng bigas meron na rice program, isinagawa ito sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, isang food security initiative na titiyak ng abot kayang bigas para sa mahihirap na sambahayan, habang sinusuportahan ang lokal na producer, at inaasahan na makikinabang sa programa ang halos 70,000 sambahayan sa lalawigan. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, na ang Oriental Mindoro ay nasa magandang posisyon para sa pagpapalawak ng programa, lalo na't papalapit na ang pangunahing panahon ng ani. Nangako naman ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, na patuloy na tutulong sa DA Food Terminal Incorporated at sa National Food Authority sa pagtugon sa mga kinakailangan sa logistics sa buong probinsya. Ito ay upang matiyak na makakarating sa mga target beneficiary ang bigas ng mahusay at nasa oras. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Navotas Solon, nanawagan sa NBI na maging proactive sa pag-follow up ng red notice laban kay dating Representative Zoldy Co. Ito ay nanawagan si Navotas Representative Toby Chanco sa National Bureau of Investigation, na magpadala ng high-level delegation sa Interpol headquarters sa Lyon, France, upang i-follow up ang red notice request laban kay dating Ako Bicol Representative Elizoldy Co. Ayon kay Chanco, nakababahala na aminado ang NBI na wala pa ring tugon ng Interpol sa request na ipinasa pa noong November 23, 2025. Aniya, karaniwang 3 hanggang 4 na linggo lamang inaabot bago makakuha ng sagot mula sa Interpol, kaya dapat nang maging mas agresibo ang pamahalaan. Binigyang diin ni Chanco, na mahalaga ang agarang aksyon dahil habang walang red notice mas malaya umanong nakakakilos si Co, at maaaring umiwas sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Dagdag niya, malaking tulong ang red notice upang matunton ang kinaroroonan ni Co at malimitahan ang kanyang galaw sa ibang bansa. Batay sa pinakahuling ulat, nilagdaan ni Co ang kanyang petisyon sa Korte Suprema, sa harap ng isang notaryo sa Nacka, Stockholm, Sweden noong January 15. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.